Linisin, linisin, Sara Duterte! Sara Duterte! Linisin, linisin, Sara Duterte! Linisin, linisin, Sara Duterte! Linisin, linisin, Sara Duterte! Linisin, linisin, Sara Duterte! Linisin, linisin! Ngayong araw na ito ay ang pagguhit ng paninindigan, galit at panawagan sa hustisya at katarungan. Kagabi, lumantad ang 18 taksil sa demokrasya at konstitusyon. Ang sigaw ng nagkaisa Labor Coalition ng Tindig Pilipinas at Kalipunan, Sara Duterte! Sara Duterte! Linisin! Linisin! Sara Duterte! Linisin! Linisin! Mga kasama, iguhit natin ang nagkakaisang tinig ng protesta sa naganap kagabi. Mag-noise barrage tayo, kalampagin ang huling bastion dapat ng demokrasya. Ngunit kagabi, halos ibinasura ang ating panawagan at konstitusyon. Kalampagin sa pamamagitan ng noise barrage ang lahat ng sulok ng Senado. Iparamdam ang ating galit! Isigaw! Sara Duterte! Linisin! Linisin! Sara Duterte! Linisin! Linisin! Sara Duterte! Linisin! Linisin! Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Medyo mahaba-haba din yun. And, Senator Cayetano, I believe, stated it earlier. yes, and the word is return. So, sabi ko nga, kung ang synonym ng forthwith ay immediate, may synonym din po ang dismiss. Yan po ay remand at saka return. Lalo na kung makita natin that the return is not necessary to achieve the goals of the Senate President. Let's just do what the Supreme Court does when it has a case. Let's issue an advisory. Okay. Bigyan natin ng summons para kay impeached officer. Mag-advisory tayo sa House Panel of... Ito ha, ipapakita natin. Una, sinasabi niya na ang forthwith at immediate ay pareho lang daw. Okay? Ito, ipapakita ko sa inyo, hindi po pareho yan. Para lang naman po sa kaalaman natin. Kasi dito, ipapakita natin kung gaano, ayoko naman sabihin tanga, di ba? Hindi naman maganda sabihin sa isang senador na abogado na tanga siya, di ba? Pangit naman. Pero, papakita natin na malabo yung kanyang sinasabi. Bakit po? Pakita natin ha. Ito po, ito. Ayan. The word forthwith and immediate are very similar. They both suggest something should be done without delay. But in legal... Boom! Sara Duterte, linisin! Alright guys, nakita nyo yung mga nagrarally, nag-iiyakan na. Kanino kayang pondo to mga babayan? Comment mo nga kaninong pondo yung ginagamit sa mga rally na yan. Kita nyo mga bata pag ginamit nila. Tanungin mo nga yan, hindi alam kung bakit sila nandyan sa rally na yan eh. Ayun na nga mga babayan, no? Pabor kay BP Sara, 18 na mga senador, no? Ayaw nang ma-impeach si BP Sara. So balit mayroong 5. Wala na, panalo na. Finish na mga babayan, finish na tayo. So ayan guys, napanood nyo yung preview natin. So ayan, ang lupit ni Boss Bahnat Bay. Naku, yari na naman kayo dito. So ayan guys, napanood nyo yung preview. So ayan, may nagrally na. Ha? At ay nag-iiyakan na sila, noise barrage daw.
yung kanilang mga ano tawag dito, yung kanilang mga script, no? Ang lupit no? Parang kanta lang no? Linisin, linisin. Ang kulit no? So walang nangyayari yan. Maniniwala na sana kami, kaso pinagsama nyo mga binatilyo, dalaga, basta't dumami lang kayo, my God. Ano ba yan? Ha? Ayaw nyo pa talagang sumuko. Diyos ko, ginagamit nyo pa yung mga mahihirap na tao para mag-rally dyan. Nakakuhanan pa naman mga binata, dalaga, na mga walang muwang sa mga pinaggagawa sa rally para dumami. Mga babayan, kayo na magusga dyan. Okay? So ganito mga babayan, no, si Boss Banat Bay, umarangkada na naman. O may pinatamaan si mga pasaway diyan. O ayan, nakatikim kayo ng mga banat ni Boss Banat, no? Ganito mga babayan. Hindi ko na dadamihin yung aking salita kasi baka gusto niyo nang panoorin yung full video. Dapat panoorin mo kasi ang ganda nito mga babayan, ha. Ngayon si Boss Banat Bay ang tatapos ng video na to. At sana mapanoorin nyo. At kung nagustuhan nyo itong video na to, paki-subscribe si Boss Banat Bay. Ako po si Boy Sardinas, isa sa membro ng Banateros Vloggers. At sana umabot kayo sa dulo ng video na to. Kasi ang lupit ng video na to. At para marami kayong matututunan, no? At dito tayo sa Anchor na si Boss Banat Bay, ang mga boss namin. So preview pa lang napanood nyo. So panoorin natin ng full video. Let's go! Simulan naman ng Boy Sardinas. Let's go! Matapos magtagumpay, Vice President Sara Duterte nakakuha ng 18 botong pabor, 5 lamang ang tutol at 0 abstention, at ibinalik na ng Senado sa Kamara ang impeachment complaint laban sa Vice President na si Sara Duterte Carpio. Ito ang malaking good news. Impeachment case ng Vice President ipinatitigil na sa Korte Suprema. Ito ang kapapasok lang na balita sa mundo ng politika na siyang tila sumampal ng katotohanan sa lahat ng mambabatas sa Senado at Kamara na tila minamadali ang impeachment trial na lilitisin sana sa mataas na kapulungan. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, kahit sadyang ilang beses nyo nang harangin, panggigipit na halos taplakan na ng lupa ang Vice President na si Sara Duterte Carpio upang di umano'y hindi makatakbo sa darating na 2028 national election, ay sadyang ang kapalaran na talaga ang gumagawa ng paraan upang hindi manaigang kasamaan laban sa kabutihan. Matapos magtagumpay at nakakuha ng boto ang Vice President na si Sara Duterte, kung saan 18 ang pabor at 5 lamang ang tutol at 0 ang abstention, at ibinalik na ng Senado sa Kamara ang impeachment complaint laban sa Vice Presidente na si Sara Duterte. Impeachment case laban sa kasalukuyang Vice Presidente na si Sara Duterte Carpio, kumpirmadong ipinatitigil na sa Korte Suprema ayon pa sa kumpirmadong balita ng source ng Bombo Radio Philippines sa kanilang official Facebook page. Pagpapatuloy pa ng impeachment trial versus VP Sara Duterte, ipinatitigil na sa Korte Suprema. Tignan, naghain ng supplemental petition ang ilang mga abogado sa pangunguna ni Attorney Israelito Torion upang hindi na isagawa ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Inihain nila ang naturang petisyon ngayong araw sa Korte Suprema kasama ang mga kahilingan na ipanalin void ang articles of impeachment at writ of prohibition naman na para ipahintong ipagpatuloy ng Senate Impeachment Court ang proceedings nito dahil sa umano'y invalid na impeachment complaint. Naku po, matindi nangyari kanina sa impeachment, ha. Malupit na malupit at talaga nga namang marami tayong nalaman. Ha? Isa na ho dyan, nalaman natin kung sino ang mga tanga at kung sino talaga ang may utak na kahit nilalait, meron naman pala talagang utak. Hindi kasi alam mo, ngayon mga kababayan, balita ko, na out of stock ang tissue sa 7-Eleven, sa Uncle John's, na out of stock ang tissue kasi daw nag-iiyakan daw itong mga pinklawan.
Gago! Eto daw mga ulul, ha? Talaga nga na mga iyak ng iyak dahil po siya nangyari sa impeachment. Nako, ano ho ba nangyari dyan sa impeachment? Iyan ang ating ipapaliwanag ngayong araw na ito para mas maunawaan natin. Talaga bagang tama ang ginawa ng mga senador o nagkaroon ng politika sa loob? Ano ba talaga nangyari? Pag-usapan natin yan. Okay, simulan na natin ha. Ito munang balita na ito. Pasok. Sa botong 18-5, inaprubahan ng Senado na nag-convene na bilang impeachment court ngayong gabi ang mosyong ibalik ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa Kamara. Saksi live, si Raffy Tima. Raffy? Pia, bukas pa sana magko-convene itong Senado bilang impeachment court pero ngayong gabi ay tila tapos na ang lahat matapos magdesisyon ang impeachment court na ibalik sa Kongreso ang bola. Nako, mukhang ipinasa yung bola. With 18 affirmative votes, 5 negative votes, 0 abstention, the motion of Senator Cayetano is carried. Nako, Sa botong 18 pabor, 5 ang tutol. Nagdesisyon ng Senado bilang impeachment kita nyo naman, oh. Kita nyo yung mga nakataasang kamay? Mga mababantot ang ano. Tingnan mo, tumitingin sila sa likod eh. Bakit sila tumitingin sa likod? Tingnan nila, "Hoy, mga kasama, huwag nyo kami iwan dito! Ang ingay-ingay namin dito! Kontra kami ng kontra! Kayo naman, hindi man lang kayo sumuporta sa amin! Iyak na kami! Miyak na yung mga yan. Ako po, lalo na to si Ontiveros, iyakin yan eh. ibalik Ito si Ontiveros at saka to si Coco Pimentel, parang iyakin yan sa eh. House of Representatives ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang motion ay pinanukalan ni Senator Alan Peter Cayetano. Ibalik ang impeachment complaint para sagutin ng Kamara ang tanong kung nalabag ba ang one impeachment case per year rule sa saligang batas. Paglilinaw ng Senador, hindi ito dismissal tulad ng panukala ni Senador Bato de la Rosa. Pero para kay Senador Bato de la Rosa, malinaw ng nakasaad man sa naprobahang motion na hindi ito dismissal, halos ganun na rin daw ang epekto nito. Pero aminado ang isa pang kaalyado ni VP Sara, hindi pa rin ligtas ang busy sa anyay panguusig na ginagawa sa kanya para sirain Yan na, mga Voltes 5. Tandaan niyo yung mga pagmumukha na yan sa 2028, ha? Hoy, lahat po mga kababayan natin, ito po ang dahilan ng salot sa Pilipinas. Yan po ang dahilan kung bakit patuloy kayong maghihirap. Bakit kanyo? Sandali, baka sabihin naman nila fake news eh. Hindi, kasi tandaan ninyo, kung gusto ninyong manatili ang mga Marcos, Romualdez at Araneta sa susunod pang 6 na taon pagkatapos ng 2028, anong ibig sabihin nun? Lalo pa tayo maghihirap, maubusan ng trabaho, talaga nga namang krimen kaliwat kanan. Sigurado, iboto nyo itong mga to. Actually, talo na naman na isa dyan eh. Si Pimentel, olat yan eh. Kaya sobrang bitter niyan eh. Olat yan eh. Tumakbo ba yan eh? Tumakbo yan sa LGU eh. Olat yan eh. So, mga kababayan, tandaan nyo yung pagmumukha nito. Si Binay. Naka! Hindi mapapagkatiwalaan talaga yan. Basta Binay. Maitim mga... hindi balat. Ang kanilang budhi. Si Ontiveros. Nako po! The Witness Queen. Naka! Ontiveros, hinay garutay ka lang. Meron kaming alam sa'yo, Ontiveros. Easy. Pimentel, talo na yan. Si Po, ang alam naman natin, kaduda-duda nationality niyan. Sabi nga ni Pangulong Duterte noon, gusto nyo ba ng US President sa Pilipinas? Sabi ni Pangulong Duterte yun. Hindi, wala tayong sinasabi. Si Pangulong Duterte nagsabi noon. Si Gatchalian, nakapo! Naturalmente, yung pamilya niya, mga Gatchalian, alam naman natin nasa gobyerno ni Marcos yan. Diba? Kaya naman, kung gusto ninyo, magpatuloy ang Marcos, Araneta, Romualdez, tandaan ninyo itong pagmumukha na ito. Yan ang iboto ninyo. Pero kung ayaw nyo na ng Marcos, Romualdez at Araneta sa gobyerno na para maging presidente sa susunod na eleksyon, kung ayaw ninyo, wag na natin to iboto itong mga to. Kasi ito, gusto nilang ituloy ang impeachment. Gusto nilang matanggal talaga si Vice President Sara Duterte. Ano ibig sabihin pag natanggal si Vice President Sara Duterte? Alam na natin, tuloy-tuloy, ha? Tuloy pa rin ang awit ng puso ko. Tuloy-tuloy ang mangyayaring dumadausdos na bansa sa ilalim ng Marcos Araneta. Yan ang gusto nila mangyari. Matanggal si VP Sara Duterte. Di ba? Kaya mga kababayan, tandaan ang mga pagmumukha na yan. Binay, Ontiveros, Pimentel, Po at Gatchalian. political chance sa 2028.
Para sa lider ng minorya, ang pagbalik ng impeachment complaint sa mababang kapulungan tila pag-iwas ng Senado sa kanilang katungkulan. Dahilan para posible itong questionin ng mga hindi sang-ayon sa desisyon ng impeachment court. Narito ang pahayag ng mga senator judges. I think most of us do not want to dismiss it, but agree na we have to look into the fact na kung totoong, or we can look into the facts, kung totoo hindi na binayolate yung Constitution. So this is a compromise that will not delay and will even help the 20th Congress. Parang ganun na rin yun, para sa akin, ha? Kasi, they have to get first the House of Representatives should attest that they did not violate the one-year bar rule. Di ba? Meaning, no multiple impeachment complaints can be filed within 1 year. I doubt if they can attest to that. Meron pa ring summons, meron pa ring requirement to reply in 10 days and so on. So hindi pa siya. Well, maliwanag na mukhang tatawid sa 20th Congress. So, walang kaligtasan. Kaya nga sabi ko, why are we adopting a motion na may ambiguous language? Alam mo niyo na, pag may ambiguous language, you're inviting a court case. Oh, bitter! Bitter na bitter ka. Kurkis! Wala na, talo ka na, ulat ka na, alis ka na dyan. Alis! Alis ka na dyan. Alis na, Coco Pimentel. Wala ka na. Huli mo na yan. Hindi ka na makakaulit sa Senado. Tinan mo, itaga mo sa bato. Oh, si Bato numari sa'yo. Itaga mo sa bato. Hindi ka na makakaulit sa Senado dahil sa ginawa mo. Hindi, alam niyo mga kababayan, tila na karma ang Kamara. Oh, karma, Kamara, di ba? Pareho, halos pareho yun eh. Bakit kanyo? Ikikwento ko sa inyo kung bakit tila na karma ang Kamara. Kasi ganito lang yan kasimple, ha? Mga repa pips, ha? Kasi ganito, ano ba yung issue ngayon? Yung sinasabing ni Cayetano na hindi naman dinismiss. Ang ginawa, isinole o ni-remand o ni-return sa Kamara at pinagpapaliwanag. Bakit ninyo tinalunan yung una, pangalawa, pangatlo, at dumiretso kayo sa pang-apat? Kasi ang nangyari, mga kababayan, ganito ang proseso, ha? Para lamang po sa kaalaman natin, merong time frame na ang sinasabi, once natanggap yung impeachment ng isang tao doon kay Vice President o kahit sino mang impeachable officer. Halimbawa, ako ay pare ako isang congressman na may kasama akong grupo. Gusto ko ma-impeach si Marcos, halimbawa. Lalapit ako sa Secretary General ng Congress, yung House of Representatives. Papasa ko yung impeachment, complaint, ito yung impeachment, bla bla bla. Kasi ganito, whereas. So, alam mo naman yung mga as na yun. Diba? So ito. Kasi ganito ginawa nito, kaya dapat impeach siya, bla 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 bla. Ikaw, Secretary General ka, ang nakasulat sa konstitusyon, immediately, hindi forthwith, ha? Wala na mas lilinaw pa sa salitang immediately kung hindi agad-agad. Agad-agad, kailangan mong ipasa sa Speaker of the House. Immediately. Ano ginawa nila? At nadulas sila publicly. Ito si Secretary General, nadulas siya. Bakit? Yung pinasa yung first impeachment, hindi niya kaagad ibinigay kay Speaker. Mali yun. Kasi ayon sa ating batas, immediately kailangan ibigay mo sa Speaker. Ang ginawa niya, inantay niya yung second and third hanggang umabot sa fourth bago niya ibinigay sa Speaker. Doon pa lang, sabit na. Pangalawang sabit, pagkabigay sa Speaker, ibibigay ng Speaker in 10 days, I think, ibibigay, di ko sure yung date, yung araw, pero kailangan niyang ibigay on that period of time sa Department of, yung kanilang Committee on Justice. Ibig sabihin, kailangan yung Committee on Justice, hihingin yung panig ni VP Sara Duterte, oy, may gusto mong pa-impeach sa'yo dito. So, doon, yun yung parang mangyayaring sa salitang korte, para bagang piskal yon. Parang sasabihin ng piskal, Banat Bay, may nagre-reklamo sa'yo. Bakit daw ang pogi-pogi mo? Halimbawa, ganon. Sasabihin ko naman, hindi ako pogi. Yummy lang ako. Sasagot ako ngayon. Hindi pinasagot si VP Sara Duterte. So sa ibig sabihin, may prosesong nalabag. Okay? Yun yung ikine-question ngayon itong mga senador. Yun ang sinasabi nila. Kaya isoli muna natin ito at sagutin na nila yung bakit hindi kagad ipinasa nung SecGen sa Speaker of the House. Bakit nilagtawan yung first, second, and third? Kasi nga may purpose yun. Hindi pa pwedeng
magpapasa ng 1,000 impeachment complaint sa'yo, 10,000 impeachment complaint sa'yo, tapos mamimili ka lang. Ano yung malakas dito? Ano yung reklamong malakas? Yun ay papasa ko sa Speaker of the House. Hindi pa pwedeng ganun. Yun po ay illegal. Iyan ang pinasasagot ng ng senador. Particular na po, yun yung sinasabi ni Cayetano na i-return o i-remand yung complaint. Isole, pasagutin sila. Ngayon, bibigyan ng pagkakataon ang Kamara. Oy, bakit yan? Dalawa yung pinasasagot eh. Yung isa, obvious naman eh. Yung pinasasagot na interesado pa ba yung mga prosecutor ninyo? O, ayun, given na yun, sigurado sasagot sila na, oo, syempre, interesado kami matanggal si Duterte. Ano na yun? Isang tabi na natin yun. Sure naman sasagutin nila yun. Pero yung pangalawa, yung legal ba o illegal ba yung prosesong ginawa ninyo? Yan ang kailangan sagutin. Yan ang tinatawag na return. Ngayon, syempre itong mga ulul na mga salot sa lipo ng senador, nagrereklamo sila. Bakit daw kailangan isole? Parang dismissal na rin daw yun. Tuloy. Kanina in-adjourn na ng presiding officer ang impeachment court at i-anunsyo na lang nila. So, hindi nagkasundo. Ibig sabihin, nagkaroon ng debate, kaliwat ka ng debate, dapat bang isole? Kasi may nag-motion eh. Nag-motion muna si Bato. Ang motion ni Bato, i-dismiss na yan. Okay? So mula doon, ang daming debate, nagsagutan na, nanginig yung mga laman nila Ontiveros, ni Coco Pimentel, ni Gatchalian, ni Binay, ni Po, talaga nanginig yung laman nila. Hindi pwede! Sa kabal to, sa pangarap naming maging Pangulo. So kailangan matanggal yan si Vice President Sara Duterte. Hindi pwedeng i-dismiss. Galit na galit ang mga animal, di ba? O, di ba? Ganun ang nangyari. Galit na galit sila. So nagkaroon ng debate. Tapos, pumasok ngayon si Cayetano. Sinabi niya, kwento ko na lang para mabilis, sa salitang lengguaheng maintindihan nyo. Sinabi niya, medyo mahihirapan tanggapin yan ng mga lahat ng senador na i-dismiss. Ang galing din ni Cayetano eh. Dito talaga napabilib ako ni Cayetano. Taas talaga yung kamay ko. Kaya yung mga nagsasabing itong si Cayetano, Judas, mga ganyan. Kasi tandaan ninyo yung mga aldab noon nung panahon na kumakampi kay Marcos, galit na galit kay Cayetano. Tapos galit na galit sa amin yan. Sasabihin nila sa amin, kayo kasi makakayatano kayo. Mga Cayetano kayo eh. Oo, syempre. Bakit? Siya pinili ni Duterte. Kaya nga Dukay ang tag team nun eh. Presidente si Pangulong Duterte, Vice President si Cayetano. Ano gusto niyo? Pinagpipilitan kasi nila yung Marcos budol. Hindi, totoo. Nagkaroon yan eh. Ng Dukay at saka ng Aldab, yung mga gusto kay Marcos na maging Vice President ni Pangulong Duterte noong 2016. Tinalo ni Pangulong Duterte, ayaw nga niya eh. Alam niya kasing ngangag eh. Di ba? Alam niya eh. So, ayaw niya. So, kaming mga nangampanya, para sa Dukay, galit na galit sila. Mga Cayetano kayo, traitor yung mga yan eh. Ganun sila. Walang biro. Bubula mga bibig nila. Ngayon, makikita ninyo kung gaano kagaling si Cayetano. Bakit? Kung pinagbotohan yung motion ni Bato na i-dismiss yung impeachment, malamang matatalo siya. Kasi nga, kahit tama naman yung argumento ni Villanueva na hindi pa pwede. Wala yan sa ating parang rules o batas. We cannot dismiss an impeachment complaint. The only thing that we can do is pumasok muna tayo doon, gawin nating court na kagad o kung mag-convene, yung tatawag nilang convene, tanggapin natin yung impeachment, tapos agad sabihin natin na hindi guilty si VP Sara Duterte. Kaya lang, ang pangit naman tignan nun. Halatang kumampi ang Senado nun. Tama, mali. Ganun ang dating eh. So, maraming sabi, wag naman natin i-dismiss. Kasi pag dinismiss natin yan, parang tayo mismo hindi sumunod sa rules. At isa pa, sa bibig na mismo ng presiding officer na si Chis Escudero, ayaw din niya ng dismissal. So alam ni Cayetano, nakita niya, nabasa niya kaagad bilang abogado. Sandali. Medyo alanganin ito. Alanganin ito yung technique na i-dismiss kaagad. Kaya, compromise tayo. Huwag nating i-dismiss. Sabi niya kay Bato, di ba? Mas mahihirapan tanggapin niya ng mga senador na i-dismiss kaagad natin. Di ba? Ang magandang gawin natin, questionin natin yung pag-transmit dito ng impeachment complaint. Hindi natin i-dismiss.
isosoli natin sa kanila at pagpapaliwanagin natin sila. So ngayon, yung ibang mga senador, kaya nga magtataka ka, bakit 5 lang ang tumutol? Yung iba na kahit kaalyado ni Marcos ay sumang-ayon doon sa proposal ni Cayetano na i-remand o ibalik o i-return. Huwag na natin kasing pahirapan eh. Ito kasing si Coco, ang daming alam sa term eh. Papakita ko sa inyo ha, kung anong klaseng kalokohan ito ni Coco Pimentel. Isusuplakin natin to kahit abogado to. Hindi, walang biro ha. Kasi bakit? Sinasabi niya, iba daw yung remand, iba daw yung return, pareho lang din daw yon ng dismissal. Okay? Kasi sinabi ni Cayetano yung salitang return eh. O kita nyo na, isosoli nyo, ayaw nyo. Eh dinismiss nyo na yan. Ito ha, ipapanood ko sa inyo. Yan yung sinabi ni Pimentel. Before acting on the motion of Senator Judge De La Rosa, Senator Judge Pimentel, you may proceed, sir. Yes, Mr. President. So, meron na palang properly stated motion. Medyo mahaba-haba din yun. And, Senator Cayetano, I believe, stated it earlier. yes, the word is return. So, sabi ko nga, kung ang synonym ng forthwith ay immediate, may synonym din po ang dismiss. Yan po ay remand at saka return. Lalo na kung makita natin that the return is not necessary to achieve the goals of the Senate President. Let's just do what the Supreme Court does when it has a case. Let's issue an advisory. Okay. Bigyan natin ng summons para kay impeached officer. Mag-advisory tayo sa House Panel of... Ito ha, ipapakita natin. Una, sinasabi niya na ang forthwith at immediate ay pareho lang daw. Okay? Ito, ipapakita ko sa inyo, hindi po pareho yan. Para lang naman po sa kaalaman natin. Kasi dito, ipapakita natin kung gaano, ayoko naman sabihin tanga, di ba? Hindi naman maganda sabihin sa isang senador na abogado na tanga siya, di ba? Pangit naman. Pero, papakita natin na malabo yung kanyang sinasabi. Bakit po? Pakita natin ha, ito po, ito. Ayan. The word forthwith and immediate are very similar. They both suggest something should be done without delay. But in legal usage, they have slightly different implications. Ano ba pinag-usapan natin? Legal. So, ibig sabihin, yun ang ating kukuning depenasyon. They have slightly different. Meaning, without delay, yung forthwith without delay, but allows for some reasonable time to act. Depende sa circumstances. Depending on the circumstances. Legal use, often used in orders, produce the accused forthwith, where the action should be done as soon as reasonably possible, but not necessarily instantly. Ano ibig sabihin nun? Pag sinabi mo forthwith, i-produce mo yung akusado forthwith. Ibig sabihin, gawa ka ng action as soon as reasonable. Paano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, kung available ka, o ikaw ay on duty, o ikaw ay may ginagawa, at pwede mo nang asikasuhin ito, depende yan sa iyong ginagawang circumstance right now. Pero ang sinasabi dito, hindi necessarily instantly. When you say instant, halimbawa, sa baba, punta tayo sa immediate, legal use, stronger or more urgent than forthwith usually means to do it now, not later, not after sometimes. Pag sinabi ng judge, I want the accused immediately, ibig sabihin, ngayon na, puntahan mo na. Pag sinabi ng judge na produce the accused forthwith, ibig sabihin, kung ano yung possible time, yung as soon as reasonable yung time. Di ba? Ayan, napakalinaw po nun mga kababayan. Kasi nga, halimbawa dito, example, if the court says submit documents forthwith, it means immediately but allows for logistical time like printing, transport, etc. Pag sa immediate naman, example ng immediate release. Immediate release order means the person must be freed at once, not tomorrow or after work. Ngayon na. Release the accused immediately. Ngayon na. Hindi na mag-aantay ng paper yan. Hindi na mag-aantay ng document yan. Ngayon na yan. Inutos ng court. So doon pa lang, sablay na kagad si Coco Pimentel. Dapat sigurong bumalik sa law school ito si Pimentel, ano? Hindi, kasi maraming ganyan na mga pinklawa na, ano ba pinagkaiba noon? Di ba sinabi, kailangan dinggin na kagad sa hearing, forthwith? Tablado yung mga nagsabi ng forthwith. Kasi mismo nga nagsulat ng salitang forthwith sa konstitusyon, yung abogado,
Eh naiintindihan niya yung ano yun eh, justice yun eh. At sinabi niya nga doon, 'di ba, on reasonable time. Without delay. Pero kailangan doon sa reasonable time. Pwedeng hindi pala without delay. With delay, as long as that delay is valid. 'Di ba? Ngayon, eto na naman siya. Ano sabi niya dito? Pakinggan niyo uli sabi niya dito ha. Ay remand at saka return. Lalo na kung makita natin that the return is not motion. Medyo mahaba-haba din yun. And Senator Cayetano, I believe, stated it earlier. yes, the word is return. So, sabi ko nga, kung ang synonym ng forthwith ay immediate, may synonym din po ang dismiss. Yan po ay remand at saka return. Sir, mukhang kailangan nyo talagang bumalik sa law school. Sa tingin ko lang ha. Bakit? Pareho daw yung remand at saka dismiss. Pakita natin. Anak ng wete, oh. Ito ha. In Philippine legal procedure, remand to the fiscal and dismiss have very, very different meaning. Alam ko ito kasi may kaso ako na hinaharap ngayon. Pag sinabi mong remand to the fiscal, ibalik kasi tandaan niyo ha, ang parang tumayong fiscal dito ay yung Kamara. Sila yung nagsabi na may somehow probable cause yung impeachment kaya in-impeach nila si VP Sara Duterte. Okay? So ibig sabihin, sa kanila ipinasa at sinabi nila, oo nga, eto nga, dapat impeach si VP Sara Duterte. So pinasa nila ngayon sa court, which is the Senate. Ano ibig sabihin nito? Sa legal term, this means the court is sending the case back to the office of the prosecutor. So sa lengguwahe ng impeachment, the Senate is sending the impeachment complaint saan? Sa House of Representatives for further investigation. It does not mean the case is over. Purpose usually done when the judge, in this particular case, the Senate, finds the case needs more evidence or clarification. O di ba ano bang hinihingi ng mga senador? Clarification. Saan? Doon sa di umanong hindi nila pagsunod ng due process. Before proceeding. Nagigets nyo? So isosole para i-clarify nila yung issue bakit sila tumalon sa pang-apat na impeachment. Next step, the fiscal may reinvestigate and possibly refile the case if they find merit. Status, the case is temporarily held or withdrawn from court, not permanently dismissed. So ibig sabihin, malayo. Gago! Mr. Kiko Pangilinan. Ay, Coco pala. Kiko ka ng Kiko. Coco Pangilinan. Ay, Coco Pimentel. Ang gulo nyo kasi, magkamukha nun pareho na kayo ng utak eh. Ano daw ba ang ibig sabihin ng dismiss? This means the case is formally terminated by the court. Either with prejudice, cannot be refiled. Without prejudice, can be refiled. Reason, lack of evidence, procedural defect, violation of the rights of the accused. Status, the case is closed, at least for now. Ang linaw po nun, Mr. Coco Pimentel. Sa absent po kayo nung tinuro yan? Ang layo ng ibig sabihin ng remand sa dismiss. Ang dismiss wala na. Sarado na. Pwede kang umapil. Saan? Sa Court of Appeals. Pero doon, sarado na doon sa korte na yun, sa RTC. Parang hindi ka abogado. Hindi kasi ako, alam nyo kung bakit ko to kabisado, kahit pa paano. Kasi nga may hinaharap ako eh. Hindi ko na lang sasabihin kung anong particular case. May mga case akong na-dismiss na. Hindi na sabi ng court, walang kwenta to. Meron akong kasong ganun. Kayon, anong ibig sabihin nun? Hindi na ako pwedeng sampahan with the same case. Okay? Ibang case, maghanap sila. Hindi, ibig sabihin, the same case, hindi na pwede. Pero, yung isang natalo na na-dismiss, siya po ay nag-appeal sa Court of Appeals. Pero sa RTC, klaro na yun. Sarado na, talo na. Gets nyo? Hindi na siya pwede doon. Talo na siya doon. So nag-a-appeal na lang siya sa CA. Ganun ang ginagawa. Meron din ako isang kaso. Sabi ko sa inyo, napakarami kong kaso eh. May isa rin akong kaso na niremand. Bakit?
Actually, binalik siya in a sense dahil may nahanapan ng medyo sabit. Okay? So ano ginawa? Ni-refile. Uli nung piskal at ganito, ito, dito na, ganyan. Sinabi, ito, yan. So, same court pa din. Yung sabihin, nasa RTC pa rin. Okay? Nasa RTC pa rin yung kaso na yun. Kasi nga, ini-investigate ng piskal, chinik ng piskal, ipinasa uli sa RTC. Hindi sa CA. Kasi kung sa CA, yung Court of Appeals, sabihin, dinismiss na ho nung kung sino man ang nanalo o natalo sa RTC, kaya niya tumakbo sa Court of Appeals. So doon, malinaw po, iba po yung iniremand dahil may problema doon sa impeachment complaint at iba po yung ayaw na namin yan, dismiss na yan, sarado na yan, wala na yan, talo na, wala na, olat. Close. Kaya ito si Coco, hindi ko alam kung ano ba talaga, kontrabida ka lang, ganon? At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. Melody ng song. Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa aming pinigay ang isang biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dating laganap pang-api at dusa sa aming mga mahihirap ngunit ikaw ay dumating sagot sa aming mga dalangin muli kaming babangon mabuhay ka Tatay Digong Ama maraming salamat aming mga mata'y minuhulat gawain ng masasamay iyong isiniwalat ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Pinamatay niya ako kung iyak ako. Pilipinas muling makikilala at itataas katahimikay maghahari sa ating puso'y mamamayani mga ngiti sa labi di mapapawi Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas. Haba. Mabuti pa ang sardinas may label. Tayo, wala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.